dito sa isang apartment complex sa Warsaw, Poland. Ang mga tingin na kasing lamig ng tanawin ng taglamig sa labas ng bintana ay tila dumadagan sa isang pamilya. Miroslava, aking Slava, bakit kailangan ganito ang buhay natin? Ang tinig ng aking ama, puno ng hinagpis, ay bumalot sa buong silid. Sa ibabaw ng kanyang mesa, may isang larawan ng luma at kupas na unipormeng militar ng kanyang lolo. Ang aking lolo, isang three-star general noong panahon ng Sobyet, ngunit siya ay isang bayaning may malagim na sinapit, itinuring na taksil dahil sa pagtanggi sa suhol, at napilitang tumakas patungong West Germany. Ang bida sa kuwentong ito ay isang babaeng ipinanganak sa pamilyang Ruso na lumipat mula West Germany patungong Poland. Isang babaeng namuhay bilang dayuhan sa buong buhay niya. Sa kanyang paghahanap sa sariling kasaysayan sa pamamagitan ng pag-aaral ng political science, makikilala niya ang isang lalaking Pilipino. Ang lolo naman ng lalaking ito ay isang pambansang veterano na tumakas mula sa ideolohiya ng komunismo sa kanayunan at nasugatan sa pakikipaglaban para sa demokrasya. Dahil sa pagkakaintindi sa sakit na pinagdaanan ng isa't isa, isang di inaasahang koneksyon ang mabubuo sa pagitan nila. Lumipas ang panahon, at nang sa wakas ay makarating siya sa Pilipinas, naranasan niya ang isang matinding pagkabigla sa Ninoy Aquino International Airport na yumanig sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Pagkaraan ng ilang taon, dumalaw ang kanyang mga magulang mula sa Poland at nang makita nila ang kalagayan ng kanilang anak, napaluhod na lamang sila at napaiyak. Ano nga ba ang mga nangyari sa pamilyang ito? Mula sa pagiging apo ng isang pinabagsak na general hanggang sa maging asawa ng isang Pilipinong propesor, narito ang kanyang pambihirang kuwento. Samahan ninyo akong pakinggan ito. Ang pangalan ko ay Miroslava. Tinatawag ako ng mga kaibigan ko na Slava. Ipinanganak ako noong 1993 sa Warsaw, Poland, pero mas komplikado ang aking pinagmulan. Ang kwento ng pamilya ko ay nagsimula sa Unyong Sobyet. Ang lolo ko ay isang General Colonel, commander ng isang Army Corps noong panahon ng Sobyet, isang ranggong katumbas ng three-star general. Pinamunuan niya ang libu-libong sundalo at inialay ang kanyang buong buhay para sa bayan. Mula huling bahagi ng 1940s hanggang unang bahagi ng 1950s, ang lolo ko ay isang respetadong tao sa militar ng Sobyet. Isa siyang bayani ng digmaan, isang tapat na sundalo ng partido, at isang makabayang nagmamahal sa kanyang bansa ng higit kaninuman. Ayon sa kwento ni Papa, pangarap na talaga ng lolo ko na maging sundalo mula pagkabata. Ipinanganak sa isang mahirap na pamilyang magsasaka. Sinamantala niya ang mga bagong pagkakataon pagkatapos ng revolusyon, pumasok sa akademya militar, at nagtapos ng may matataas na karangalan. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, nilabanan niya ang mga Aleman at mabilis na na-promote dahil sa kanyang mga nagawa. Kilala siya sa kanyang mga kasamahan bilang isang matapang at makatarungang commander, pero noong panahon ni Stalin, walang sino man ang ligtas. Kahit gaano ka pa katapat at kakayahan, kapag hindi ka nagustuhan ng isang political commissar, maaari kang maging taksil sa isang iglap. Ang mga political commissar ay may mas malaking kapangyarihan kaysa sa mga opisyal ng militar. Ang isang salita nila ay kayang magdikta ng kapalaran ng isang tao. Ito'y nangyari noong huling bahagi ng taglagas ng 1951. Isang araw, isang political commissar ang bumisita sa aking lolo. Humingi ito ng suhol, isang alok na ilihis ang bahagi ng pondo para sa supply ng militar at paghatian nila. Karaniwan na ito sa mga political commissar noon, pero buong tapang itong tinanggihan ng lolo ko. Kasama, namuhay ako bilang isang sundalo na pinangangalagaan ang aking karangalan. Hinding-hindi ako sasali sa ganyang uri ng katiwalian. Malinaw ang pagtanggi ng aking lolo. Ganoon siyang klaseng tao, namumuhay sa prinsipyo. Ngunit nainsulto ang political commissar at nagpa siya itong maghiganti. Hindi nagtagal, nagsimulang kumalat ang mga kakaibang tsismis tungkol sa lolo ko. Mga kasinungalingan tungkol sa kanyang pakikilahok sa mga gawaing laban sa partido. Nagsumite ng peking ulat ang political commissar sa nakatataas. Pinaratangan pa ang lolo ko ng walang basehang akusasyon na nakikipagsabuatan sa mga kanluraning kapangyarihan. Noong panahon ni Stalin, ang ganoong akusasyon ay katumbas ng kamatayan.
Bilang isang sundalo, sinuri ng lolo ko ang sitwasyon nang may malamig na pag-iisip. Nakita na niya kung paano pinuksa ang marami niyang kasamahan sa ilalim ng parehong mga paratang, kaya't alam niyang iyon din ang sasapitin niya. Inialay ko ang buong buhay ko para sa bayan, pero isang talim ang isinukli sa akin, bulong niya habang sinisimulan ang paghahanda sa pagtakas. Gabi-gabi, nagkakaroon ng lihim na pulong ang lolo ko kasama ang pamilya. Ang lola ko, si Papa, at ang nakababata niyang tiyuhin, lahat sila ay nagplano ng pagtakas. Pera ang pinakamalaking problema, pero mabuti na lang, may naipon ang lolo ko noong general pa siya. Ipinagpalit niya ito sa ginto at alahas at itinago. Isang malamig na gabi ng Nobyembre 1951, nilisan ng lolo ko at ng kanyang pamilya ang kanilang tahanan. Opisyal na dahilan ay bibisita sila sa kamag-anak, ngunit sa katotohanan, ito ay isang mapanganib na pagtakas. Nagsimula ang kanilang mahirap na paglalakbay sa silangang Europa patungong West Germany. Ang paglalakbay ay higit pa sa mapanganib. Puno ng mga checkpoint ang mga hangganan, at ang lihim na pulisya ng Sobyet ay nagbabantay, naghahanap ng mga tumatakas. Ngunit ginamit ng lolo ko ang mga koneksyon na nakuha niya sa mahabang panahon sa militar. Sa tulong ng mga dating kasamahan, halos hindi sila nakatawid sa hangganan. Pagdating nila sa West Germany, matapos tawirin ang Poland, Czechoslovakia, at East Germany, mahigit isang buwan na ang nakalipas. Isang paglalakbay na puno ng lamig, gutom, at walang tigil na takot. Pagtawid nila sa hangganan ng West Germany, napaupo raw ang lolo ko at napaiyak. Luha ng ginhawa, ngunit kasabay nito ay luha ng kalungkutan dahil sa pag-iwan sa kanyang bayan. Malugod na tinanggap ng gobyerno ng West Germany ang pagtakas ng isang mataas na opisyal ng Sobyet. Panahon iyon ng Cold War. Binigyan nila ng tulong ang aming pamilya para makapagsimula. At nagbigay din ang lolo ko ng impormasyon sa West German intelligence tungkol sa militar ng Sobyet. Itinuring na napakahalaga ng impormasyon mula sa kanya at bilang kapalit, binigyan siya ng sapat na kompensasyon at ligtas na tirahan. Nagsimula ang buhay sa West Germany. Hindi sila nahirapan sa pinansyal. May dala silang pera at may suporta mula sa gobyerno. Nakabili sila ng bahay sa isang maliit na bayan malapit sa Munich at sa panlabas, namuhay sila ng ordinaryo. Ngunit hindi mapanatag ang kalooban ng lolo ko. Gabi-gabi, nakikinig siya sa radyo, sa mga broadcast mula sa Soviet, umaasang makarinig ng balita mula sa kanyang bayan. Minsan, umiinom siya habang inaalala ang mga dati niyang kasama at hindi niya maitago ang pangungulila sa bansang kanyang nilisan. Kahit na ito ang bansang nagtaksil sa kanya, ito pa rin ang lugar kung saan siya isinilang at lumaki. Noong Marso 1953, dumating ang balitang namatay si Stalin. Maghapon daw na nakaupo ang lolo ko sa harap ng radyo, nakikinig sa balita. Ngayong patay na ang diktador na iyon, bubuti na kaya ang sitwasyon? Makakabalik na kaya kami? Umasa siya. Ngunit hindi iyon ang katotohanan. Dahil itinatak na bilang taksil, hindi na siya maaaring bumalik. Sa ganitong kapaligiran lumaki ang aking ama. Natuto siya ng Aleman at nag-aral sa mga paaralang Aleman, ngunit sa bahay, Ruso pa rin ang salita nila. Ayaw ng lolo kong makalimutan ng anak niya ang kanilang wika. Sa paaralan, tahimik na estudyante raw si Papa. Halos hindi niya ikinukuwento ang tungkol sa kanyang pamilya at itinago ang katotohanang anak siya ng isang Sobyet na tumakas. Sinubukan niyang mamuhay na parang isang ordinaryong batang Aleman. Ngunit pag-uwi niya, kahaharapin niya ang kalungkutan at pangungulila ng kanyang ama. Madalas daw ikuwento ng lolo ko kay Papa ang mga nakaraan, ang kanyang maluwalhating panahon sa Sobyet, ang mga karanasan sa digmaan, at ang mga kuwento ng kanyang magigiting na kasamahan, ngunit laging pareho ang wakas ng kuwento. Lahat ng iyon ay nawala dahil sa isang political commissar. Lumipas ang panahon at nagsimulang humina ang kalusugan ng lolo ko. Ang stress ng buhay takas at ang pangungulila sa bayan ay naging sakit. Isang uri ng sakit sa puso. Marahil, madalas siyang managinip ng masama, mga panaginip kung saan pinupunit ang kanyang uniforme at tinatanggal ang kanyang mga medalya. Mga panaginip kung saan siya kinakaladkad bilang taksil sa harap ng kanyang mga kasama. Sa tuwing mangyayari ito,
Nagigising siyang basang-basa ng pawis at magdamag na iinom ng alak. Noong unang bahagi ng tagsibol ng 1975, biglang bumagsak ang lolo ko. Stroke. Isinugod siya sa ospital, ngunit malubha ang kanyang kalagayan. Nasa ika-6 na baitang noon si Papa. Umiyak siya ng husto nang makita ang kanyang lolo na nakahiga sa kama ng ospital. Ilang araw bago siya pumanaw, tinawag ng lolo ko si Papa para sa kanyang huling habilin. Anak, hindi ko pinagtaksilan ang aking bayan. Ipinagtanggol ko lang ang aking karangalan. Tandaan mo iyan. At balang araw, kung magkakaroon ng pagkakataon, bisitahin mo ang ating lupang sinilangan. Iyon ang kanyang huling habilin. Pagkamatay ni Lolo, nabalot ng kalungkutan ang aming pamilya, lalo na ang lola ko. Sinundan niya ang kanyang asawa sa paglisan sa kanilang bayan, namuhay ng malungkot sa ibang bansa, at ngayon, nauna pang pumanaw ang kanyang asawa. Habang lumalaki si Papa, palagi niyang iniisip ang kanyang pagkakakilanlan, Ruso ba ako o Aleman? Nagsasalita siya ng Ruso, pero hindi pa siya nakatapak sa lupa ng Russia. Pakiramdam niya, hindi siya lubos na kabilang saan man. Hanggang sa isang araw noong 1989, isang pangyayari ang yumanig sa mundo. Bumagsak ang Berlin Wall. Umiyak daw si Papa nang mapanood niya ito sa TV. Habang nakikita niya ang pagbagsak ng komunismo sa silangang Europa at ang pagsisimula ng isang bagong panahon, naalala niya ang kanyang lolo. Kung nakita lang sana ni Lolo ang sandaling ito, gaano kaya siya kasaya? Noong 1990, ganap nang naging demokratiko ang Poland. Bumagsak ang rehimeng komunista, nagkaroon ng malayang halalan, at isang bagong Poland ang isinilang. Nang marinig ito ni Papa, gumawa siya ng isang malaking desisyon, lilipat sila sa Poland. Bakit Poland? Maraming dahilan si Papa. Una, mas mura ang bilihin kaysa sa Germany, kaya magandang magsimula ng negosyo. Pangalawa, malapit ito sa Russia, kaya mas madaling bisitahin ang bayan ng kanyang lolo balang araw. Pangatlo, gusto niyang magsimula ng panibagong buhay sa isang bagong demokratikong bansa. Noong tagsibol ng 1992, lumipat ang aming pamilya sa Warsaw, Poland. Sa perang naipon niya sa West Germany, umupa si Papa ng isang maliit na opisina malapit sa Old Town ng Warsaw. Nagsimula siya ng negosyong pangangalakal, nag-uugnay sa West Germany at Poland. Tamang-tama ang tiempo. Dahil sa liberalisasyon ng ekonomiya ng Poland, sumabog ang demand para sa mga produktong kanluranin. Naging matagumpay ang negosyo. Marunong si Papa ng Aleman at Ruso at may mga koneksyon siya sa West Germany. Mabilis din siyang natuto ng Polish, na hindi raw gaanong mahirap dahil may pagkakahawig ito sa Ruso. At sa sumunod na taon, noong taglagas ng 1993, ako ay isinilang. Pinangalanan ako ng aking mga magulang na Miroslava, isang tradisyonal na pangalang Slavic. Slava ang palayaw ko. Ipinanganak ako sa Poland, pero gusto ng mga magulang ko na huwag kong kalimutan ang aking mga ugat na Ruso. Noong bata ako, masaya ako. Lumaki akong puno ng pagmamahal, ngunit unti-unti, naramdaman kong iba ako sa ibang mga bata. Sa bahay, Ruso ang salita namin, at ang itsura ko ay tipikal na Ruso blonde. Asul ang mga mata, mataas ang cheekbones, medyo iba sa mga taga-Poland. Mula pa noong kindergarten, naramdaman ko na ang mga tinging iyon. Mababait ang mga guro, pero iba ang tingin ng mga magulang ng ibang bata. Ruso daw ang batang yan. Mag-ingat ka. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong narinig ang mga bulungang iyon. Ang Poland ay isang bansang may mahabang kasaysayan ng hidwaan sa Russia. Sa loob ng daan-daang taon, sinakop sila at noong panahon ng Soviet, inapi sila, kaya hindi maganda ang damdamin nila sa mga Ruso. Ang mga sugat ng ikalawang digmaang pandaigdig ay sariwa pa rin. Pagpasok ko sa elementarya, mas naging malinaw ang sitwasyon. Karamihan sa mga kaklase ko ay mababait. Marami rin ang may gusto sa akin. Pero may ilang masasama ang ugali. Babaeng Ruso, babaeng Sobyet, ganoon nila ako tuksuhin. Isang beses, sa klase ng kasaysayan, pinag-aralan namin ang pagsalakay ng Sobyet sa Poland. Habang ipinapaliwanag ng guro kung gaano kalupit ang Sobyet sa Poland, naramdaman kong nakatingin sa akin ang buong klase.
Para bang ako ang may kasalanan sa lahat ng iyon? Umiyak ako ng husto pag-uwi ko. Naawa si Papa nang makita niya ako. Slava, hindi mo kasalanan iyon. Ang kasaysayan ay kasaysayan, at ikaw ay ikaw. Iyon ang pag-alo niya. Pero mahirap intindihin para sa isang bata. Bakit kailangang ganito ang buhay natin? Gayunpaman, sinubukan kong mag-adjust. Naging perpekto ang Polish ko, at inaral ko ang kanilang kultura. Sinikap kong makisama sa mga kaibigan ko, pero laging may isang bahagi sa puso ko na pakiramdam ay dayuhan. Pagdating ko ng high school, nagsimula akong magtanong, bakit ganito ang trato sa pamilya namin? May nagawa bang mali ang lolo ko? O mali lang talaga ang sistema? Lumaki ng lumaki ang katanungang iyon. Sinimulang ikuwento sa akin ni Papa ang tungkol kay lolo. Kung gaano siya kagaling na sundalo, bakit siya napilitang tumakas, at kung gaano niya kinulila ang kanyang bayan. Habang pinapakinggan ko ang mga kwento, kahit hindi ko pa nakita si lolo, pakiramdam ko ay naiintindihan ko siya. Sa high school, naging interesado ako sa kasaysayan at politika, lalo na sa kasaysayan ng Sobyet, mga pagpuksa noong panahon ni Stalin, at ang silangang Europa noong Cold War. Nagulat ang mga guro ko sa aking interes. Kapag tinatanong nila kung bakit ako interesado sa Sobyet, sinasabi ko lang na interesado lang ako. Hindi ko sinasabi ang personal na dahilan. Pagtapos ko ng high school, buo na ang desisyon ko. Mag-aaral ako ng political science sa kolehiyo. Gusto kong alamin ang katotohanan tungkol sa komunismo, sa sistema ng Sobyet, at sa trahedya ng aming pamilya. Gusto kong malaman ang katotohanan. Nang mag-apply ako sa Political Science Department ng University of Warsaw, komplikado ang ekspresyon ni Papa. Slava, ano ba talaga ang gusto mong malaman? Sa tanong niya, malinaw kong sinagot, ang katotohanan. Kung bakit ganoon ang sinapit ni Lolo, kung ano ba talaga, ang komunismo gusto kong malaman ang katotohanan. Nang matanggap ko ang acceptance letter, masaya ako. Pakiramdam ko, sa wakas, mahahanap ko na ang sagot sa mga tanong ko. Noong taglagas ng 2012, pumasok ako sa University of Warsaw. Isang bagong simula. Nag-aral akong mabuti. Teorya at kasaysayan ng komunismo, sistema ng politika ng Sobyet, mga pagpuksa at takot noong panahon ni Stalin, at ang pagbabago ng komunismo sa silangang Europa, lahat ay sinipsip ko. Humanga ang mga propesor sa aking dedikasyon. Habang nag-aaral ako, lalong gumulo ang isip ko. Sa isang banda, may galit ako sa sistemang nagpabagsak sa lolo ko. Ang takot na idinulot ni Stalin, ang katiwalian ng mga political commissar, at ang sakripisyo ng maraming inosenteng tao, lahat iyon ay nagdulot ng galit. Ngunit kasabay nito, mayroon din akong di maipaliwanag na paghanga sa maluwalhating panahon ng lolo ko sa Sobyet. Ang panahon kung saan siya ay iginagalang at isang bayaning nagtatanggol sa bansa. Noong mga panahong iyon, marangal ang aming pamilya at si lolo ay isang ipinagmamalaking sundalo. Siyempre, hindi ko ipinapakita ang mga damdaming ito. Komplikado, at sa buong buhay ko, hindi pa ako nakatapak sa lupa ng Russia. Mula nang tumakas si lolo noong 1951, hindi na kami nakabalik. Gusto naming pumunta, pero hindi namin magawa. Nakatala pa rin siguro si lolo bilang taksil, at hindi namin alam kung ano ang mangyayari kung pupunta kami doon. Ang kuryosidad ko sa lugar na iyon ay lumalaki. Ang lugar kung saan nagmula ang aking mga ugat, kung saan naranasan ni lolo ang kaluwalhatian, at ang lugar na nagtaksil sa aming pamilya. Ano kaya ang itsura noon? Nandoon pa kaya ang base militar kung saan nagsilbi si lolo? May nakakaalala pa kaya sa kanya? Ang mga tanong na iyon ay hindi maalis sa isip ko. Ito'y noong ikalawang taon ko sa kolehiyo, taglagas ng 2013, sa isang klase sa political science. Habang nakaupo ako sa likod, isang estudyanteng Asyano ang nakakuha ng aking pansin. Bago siya sa paningin ko. Kakaunti lang ang mga Asyanong estudyante sa University of Warsaw, kaya madali siyang mapansin. Nagtanong siya sa propesor sa Ingles, at pagkatapos ay umupo sa isang bakanteng upuan. Exchange student siguro. Naisip ko. Nagsimula ang klase.
At nag-lecture ang propesor tungkol sa mga katangian ng rehimeng komunista sa silangang Europa nang itaas ng estudyanteng iyon ang kanyang kamay. Professor, ano po ang pagkakaiba ng Juche ideology ng North Korea at ng komunismo ng Soviet? Ang kanyang tanong ay matalas. Mahusay ang kanyang pagbigkas sa Ingles at seryoso ang kanyang ekspresyon. Napahinto sandali ang propesor at sinabing, isang interesanteng tanong. Bago nagsimulang sumagot, patuloy siyang nagtanong, ano ang pagbabago sa papel ng mga political commissar mula sa panahon ni Stalin hanggang sa panahon ni Khrushchev? Gaano kalaki ang autonomiya ng mga satellite states sa silangang Europa? Bawat tanong ay matalino at nagpapakitang malalim ang kanyang pag-aaral sa sistemang komunista. Nahanga ako sa kanya. Karamihan sa mga estudyante ay nakikinig lang, pero siya, aktibong nakikilahok at mataas ang kalidad ng kanyang mga tanong. Pagkatapos ng klase, bumulong sa akin ang kaibigan kong si Carolina. Kilala mo ba yung estudyanteng yon? Ang pangalan niya raw ay Jose Miguel, exchange student mula sa Pilipinas. At sobrang interesado raw siya sa mga isyung may kinalaman sa komunismo sa Asya. Dito raw siya mag-aaral ng isang semester. Tumango lang ako, pero wala akong masyadong inisip. Isang Pilipinong estudyanteng interesado sa komunismo, naisip ko, pero kakaiba, madalas ko siyang nakikita sa mga klasiko. Political History of Eastern Europe, Comparative Communist Studies, Cold War Seminar. Sa lahat ng klasiko, nandoon siya. Masyadong maraming pagkakataon para maging coincidence lang. Pagkaraan ng ilang linggo, nagkaroon kami ng group project, isang pagsusuri sa relasyon ng Soviet at ng mga satellite states sa silangang Europa. Random na hinati ng propesor ang klase sa mga grupo at napasama ako sa grupo ni Jose Miguel. 4 kami sa grupo, ako, si Jose Miguel o JM, kako niya, si Carolina, at isang lalaking taga-Poland na si Jakub. Sa unang meeting namin, nagpakilala si JM. Hi, I'm Jose Miguel. You can call me JM. Galing ako sa Pilipinas at interesado ako sa pag-aaral ng mga komunistang kilusan sa Asya kaya ako nag-exchange student dito sa University of Warsaw. It's nice to meet you all. Matatas ang kanyang Ingles at magalang ang kanyang kilos. Nagpakilala rin ako, Miroslava. Just call me Slava. I'm interested in Soviet history, especially the military and the political commissar system during the Stalin era. Nang marinig iyon ni JM, biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Habang inihahanda namin ang proyekto, unti-unti kaming nagkausap. Si JM ay isang tahimik at detalyadong tao. Kapag nagprepresent ako ng aking pagsusuri sa Soviet, seryoso siyang nakikinig at tumatango. At madalas, nagtatanong siya ng matatalas na tanong, Slava, bakit ka naging interesado sa militar noong panahon ni Stalin? Sa tanong niya. Sa huli, simpleng sagot lang ang ibinigay ko. May kinalaman sa kasaysayan ng pamilya ko. I'll tell you more kapag may pagkakataon. Hindi na siya nagtanong pa. Sa halip, nagkuwento siya tungkol sa kanyang interes. Gusto kong malaman kung paano binago ng mga lokal na komunistang grupo sa Pilipinas ang ideolohiyang Maoista para makabuo ng sarili nilang sistema. Ang proseso ng pagbuo ng kanilang ideolohiya at kung paano nila pinatatag ang kanilang kapangyarihan. Habang ginagawa namin ang proyekto, nalaman kong hindi lang matalinong estudyante si JM. Mayroon siyang personal na motibasyon. Ang interes niya sa komunismo ay higit pa sa simpleng academic curiosity. Natapos namin, nang maayos ang proyekto at ang presentasyon. Pinuri ng propesor ang aming grupo, lalo na ang bahaging inihanda ko tungkol sa mga political commissar noong panahon ni Stalin at ang comparative analysis ni JM sa mga kilusang komunista sa Asya. Isang araw, mayroon kaming individual presentation. Ang tema ay pagkakaiba ng mga sosyalistang sistema sa bawat bansa. Pumili kami ng bansang aming pag-aaralan. Siyempre, Soviet ang pinili ko. At si JM naman ay pinili ang paghahambing sa China at sa kilusang komunista sa Pilipinas. Nang ako na ang mag-present, pumunta ako sa harap. Inilahad ko ang pagsusuri sa pagkakaiba ng komunismo sa Soviet at sa mga karatig bansa sa silangang Europa.
Gamit ang karanasan ng lolo ko, binigyan ko ng diin ang mga problema sa sistema ng political commissar sa militar ng Soviet noong panahon ni Stalin. Ang mga political commissar, kahit hindi mga eksperto sa militar, ay may mas malaking kapangyarihan kaysa sa mga opisyal ng militar. Paliwanag ko habang pinapalitan ang slide sa PPT. Minamanmanan nila ang mga opisyal at ang isang ulat nila ay kayang magdikta ng kapalaran ng isang tao. Kahit na ang mga sundalong tapat at may kakayahan ay maaaring mapuksa kung hindi sila magustuhan ng isang political commissar. Magbibigay ako ng isang halimbawa. Maingat kong binanggit ang kuwento ng lolo ko, syempre, nang hindi binabanggit ang pangalan niya. Isang mataas na opisyal ng militar ang napilitang tumakas matapos tanggihan ang alok na katiwalian ng isang political commissar at pinaratangang taksil. Ito ang katotohanan ng Sobyet noong panahon ni Stalin. Pagkatapos kong magsalita, natahimik ang klase. Dahan-dahang tumango ang propesor at nagsalita. Isang magandang presentasyon na may bahid ng personal na karanasan. Ang pag-abuso sa kapangyarihan ng mga political commissar noong panahon ni Stalin ay nagdulot ng pagkamatay ng maraming tapat na sundalo. Isang trahedya ng kasaysayan. At tinawag niya ang susunod na presenter, estudyanteng Jose Miguel. Pumunta si JM sa harap at ang kanyang presentasyon ay nagpagulat sa akin. Nagpresent siya tungkol sa pagkakaiba ng komunismo sa China, Soviet, at kung paano ito inangkop sa Pilipinas. Matalas niyang sinuri kung paano nabago ang Maoismo at kung anong trahedya ang idinulot nito. Naimpluwensyahan ng China ang kilusan sa Pilipinas, ngunit lumikha sila ng sarili nilang sistema. Mahinahon niyang paliwanag, ang kanilang ideolohiya ay mas radikal at nakasentro sa armadong pakikibaka. Dahil dito, ang Pilipinas ay nagkaroon ng isa sa pinakamatagal na komunistang insurhensiya sa mundo. Ginamit niya ang mga testimonya ng mga taong umalis sa kilusan at isa-isang tinukoy ang mga problema ng kanilang sistema, ang pagkawala ng kalayaan sa mga lugar na kontrolado nila, kontroladong impormasyon, at ang paghihirap ng maraming tao dahil sa armadong labanan. Habang nakikinig ako sa kanyang presentasyon, naramdaman ko ang isang kakaibang pagkakapareho. Pagkatapos ng dalawang presentasyon, napangiti ang propesor at sinabi, Slava at JM, mukhang pareho kayong adik sa komunismo. Ang inyong academic passion ay kahanga-hanga. Bakit hindi kayo maging magkaibigan at mag-debate? May magandang synergy siguro na lalabas dahil magkaiba ang inyong pananaw sa komunismo. Nagtawanan ang klase at medyo nahiya ako. Si JM naman ay bahagyang ngumiti at yumuko. Pagkatapos ng klase, habang inaayos ko ang aking mga gamit, may lumapit sa akin. Si JM. Ngumiti siya ng mahiyain at nagsalita. Slava, napakaganda ng presentasyon mo. Gusto ko sanang makipag-usap patungkol sa sistema ng political commissar. Kung may oras ka, gusto mo bang magkape? Nag-alinlangan ako sandali. Pero idinugtong niya, tunay na kape. Hindi yung galing sa Partido Komunista. Sa biro niyang iyon, napangiti ako. Sige, tara. Pumunta kami sa cafe sa loob ng universidad. Malamig ang Oktubre sa Warsaw. At tamang-tama ang mainit na kape. Umorder kami at umupo sa tabi ng bintana. Pagdating ng kape, si JM ang unang nagsalita. Napakaganda talaga ng presentasyon mo. Ngayon lang ako nakakita ng taong ganoon kalawak ang kaalaman sa sistema ng political commissar. May personal na interes ka ba rito? Inangat ko ang tasa ng kape at uminom. At maingat na sumagot. Oo, may kinalaman sa kasaysayan ng pamilya ko. Ang lolo ko kasi ay isang sundalong Sobyet, nagulat si JM. Talaga? Anong klaseng sundalo siya? Nag-alinlangan ako sandali bago nagsimulang magkuwento. Isang mataas na opisyal, ngunit nagkaroon siya ng alitan sa isang political commissar at sa huli, napilitan siyang tumakas patungong West Germany. Seryosong nakinig si JM sa akin. At dahan-dahan siyang nagsalita. Kaya pala ganoon kakainteresado sa panahon ni Stalin. May personal na dahilan pala. Tumango ako. Ikaw, JM? Bakit ka ganoon kainteresado sa komunismo sa Pilipinas? Sa tanong ko, bahagyang dumilim ang mukha ni JM. At sumagot siya.
Ang lolo ko kasi, lumaban siya sa mga komunistang rebelde sa Pilipinas. Nagulat ako at napatingin sa kanya. Lumalaban sa mga rebelde? Dahan-dahang, nagpatuloy si JM. Oo, bago pa man ideklara ang martial law, lumalakas na ang mga komunistang rebelde sa probinsya namin. Pinilit siyang sumali, pero tumanggi siya dahil sa takot sa komunismo. Lumipat siya sa Maynila, sumali sa militar, at sa isang malaking labanan, tinamaan siya ng bala sa binti. Huminto siya sandali, at nagpatuloy. Naging pambansang veterano ang lolo ko dahil sa labanang iyon, pero habang buhay niyang kinulila ang bayang kanyang nilisan. Hanggang sa huling hininga niya, laging bukang bibig niya ang mga kuwento sa probinsya. Noong bata ako, madalas niyang ikuwento sa akin ang buhay doon, at ipinapahayag din niya ang galit niya sa Partido Komunista. Habang nakikinig ako sa kwento niya, nanikip ang dibdib ko. Kakaiba, magkahawig ang kwento ng aming mga lolo. Nagpatuloy si JM. Lumaki ako na nakikita siyang ganoon. Pagkamatay ni lolo, nagsimula akong mag-aral tungkol sa komunismo sa Pilipinas. Gusto kong malaman kung bakit ganoon na lang ang pangungulila niya sa kanyang bayan at kung ano ba talaga ang komunismo. Ibinaba ko ang tasa ng kape at tiningnan si JM. At mas detalyado kong ikinuwento ang sa akin. Ang lolo ko ay isang 3-star general sa Soviet, commander ng isang army corps. Ngunit noong 1951, sa panahon ni Stalin, pinaratangan siyang taksil dahil sa pagtanggi sa suhol ng isang political commissar at napilitang tumakas patungong West Germany. Tahimik na nakinig si JM. Nagpatuloy ako. Habang buhay niyang dinala ang bigat ng akusasyong iyon hanggang sa pumanaw siya sa West Germany noong 1975. Ang ama ko ay lumaki sa West Germany at lumipat dito sa Poland pagkatapos ng demokratisasyon noong 1990. At ako, ipinanganak ako sa Warsaw noong 1993. Seryosong nakinig si JM. At dahan-dahan siyang nagsalita. Magkatulad pala ang mga lolo natin. Ang isa, tumakas patimog para iwasan ang komunismo, at ang isa, tumakas pakanluran dahil sa pagtataksil ng komunismo. Pareho nilang mahal ang kanilang bayan, pero pareho rin silang sinaktan nito. Lubos akong sumang-ayon sa sinabi niya. Tama ka. Magkatulad nga. Magkaiba ang pinili ng mga lolo natin. Pero sa huli, pareho silang namuhay na may dalang sakit. Mula noon, madalas na kaming magkita. Pagkatapos ng klase, sa cafe, sa library, minsan habang naglalakad sa parke, nag-uusap kami tungkol sa komunismo, sa aming mga lolo, at sa aming mga sarili. Sa pakikipag-usap kay JM, sa unang pagkakataon, nailabas ko ang tunay kong nararamdaman. Dati, pinapanatili ko ang isang malamig at sarkastikong imahe, pero sa harap niya, nailalabas ko ang mga sugat at sakit na nasa loob ko. Ganoon din siguro siya. Madalas ding ikuwento ni JM ang buhay sa Pilipinas. Ang mabilis na pag-unlad ng bansa pagkatapos ng digmaan at diktadurya, ang mga taong lumaban para sa demokrasya. Habang nakikinig ako, unti-unti akong nagkakaroon ng interes sa bansang Pilipinas. Isang beses, ipinakita ni JM ang mga larawan ng pagkaing Pilipino, adobo, sinigang, lechon. Mukhang masarap, sabi ko. Ngumiti si JM. Pagpunta mo sa Pilipinas, ililibre kita ng maraming masarap na pagkain. Hindi ko alam kung biro o seryoso, pero natuwa ako. Masaya akong kausap si JM. Isang araw, tinanong ni JM, Slava, nakapunta ka na ba sa Russia? Umiling ako. Kahit minsan, hindi. Gusto ko, pero natatakot din ako kasi hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Tumango si JM na tila naiintindihan. Ako rin. Hindi pa nakapunta sa lugar kung saan lumaki ang lolo ko. Bayan niya iyon. Pero hindi ko mapuntahan dahil sa patuloy na banta ng mga rebelde. Hindi pa tapos ang laban. Nagbahaginan kami ng aming uhaw sa aming mga pinagmulan at sa prosesong iyon, lalo kaming naging malapit. Naramdaman kong may namumuong higit pa sa pagkakaibigan. Ngunit mahirap aminin, buong buhay akong namuhay bilang dayuhan, kaya natatakot akong magtiwala ng lubos sa isang tao. Sa pagiging malapit namin ni JM, sa unang pagkakataon, nailabas ko ang tunay kong nararamdaman. Dati, pinapanatili ko ang isang malamig at sarkastikong imahe, pero sa harap niya,
Nailalabas ko ang mga sugat at sakit na nasa loob ko. Dumating ang tagsibol ng 2014. Mahaba at malamig ang taglamig sa Warsaw, ngunit sa pagdating ng tagsibol, sumigla ang buong lungsod. Isang maaraw na Sabado, tumawag si JM. Maganda ang panahon ngayon, gusto mo bang mamasyal sa Old Town? Agad akong pumayag. Nagkita kami sa Old Town ng Warsaw. Ang lugar na ito, na winasak noong ikalawang digmaang pandaigdig at muling itinayo, ay simbolo ng sakit ng kasaysayan at pag-asa ng muling pagbangon. Dahan-dahan kaming naglakad habang nag-uusap. Biglang nagtanong si JM, Slava, namimiss mo ba ang panahon ng Sobyet? Nag-alinlangan ako sandali. Isang komplikadong tanong. Sa totoo lang, komplikado, dahan-dahan kong sinagot. Iyon ang sistemang nagpabagsak sa lolo ko, kaya dapat kamuhian ko. Pero kasabay nito, iyon din ang panahon kung saan naranasan niya ang kaluwalhatian. Sa mga kwento ni Papa, si Lolo ay isang respetadong general at tinatawag siyang bayani ng mga tao. Mayroon akong di maipaliwanag na paghanga sa panahong iyon. Tumango si JM. Naiintindihan ko. Ganoon din ang lolo ko. Kinulila niya ang kanyang bayan, pero isinusumpa niya ang Partido Komunista. Umalis siya sa kanilang probinsya, pero mukhang masaya ang mga alaala niya noong bata siya roon. Siguro, hindi talaga ganoon kasimple ang puso ng tao. Napanatag ako sa sinabi niya. Tama ka. Komplikado nga ang puso. May mga damdamin na hindi mo mahahati sa itim at puti lang. Nagpatuloy kami sa paglalakad at pag-uusap. Ikinuwento ni JM ang mga alaala niya kasama ang kanyang lolo. Dahil sa sugat sa digmaan, laging may tungkod ang kanyang lolo. Tuwing umuulan, sumasakit daw ang kanyang binti at napapangiwi siya. At sa tuwing nangyayari iyon, bumubulong siya dahil sa mga komunistang yan. Tuwing araw ng mga bayani, isinusuot daw ng kanyang lolo ang luma niyang unipormeng militar. Ikinakabit niya ang kanyang mga medalya at matagal na nakatayo sa harap ng salamin, patuloy ni JM. Noong bata ako, hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin noon. Pero ngayon, iniisip ko, binabalikan niya siguro ang kanyang nakaraan. Ikinuwento ko rin ang sa akin. Hindi ko man nakita si Lolo dahil pumanaw na siya bago ako ipanganak. May mga kuwento si Papa. Sa mga huling taon niya sa West Germany, madalas siyang managinip ng masama. Isang panaginip kung saan pinupunit ang kanyang uniforme at tinatanggal ang kanyang mga medalya. Nagigising siyang basang-basa ng pawis at magdamag na umiinom, patuloy ko. Ang takot noong panahon ni Stalin ay sumunod sa kanya kahit na pagkatapos niyang tumakas. Lumaki si Papa na nakikita siyang ganoon at ikinuwento rin niya sa akin ang mga iyon. Hinawakan ni JM ang aking kamay. Ang init nito ay isang malaking aliw sa akin. Parehong panahon ang pinagdaanan ng mga lolo natin, pero magkaiba ang kanilang pinili. Ang isa, patimog. Ang isa, pakanluran. Pero pareho silang habambuhay na dinala ang sugat na iyon. Umupo kami sa isang bench sa plaza at matagal na natahimik. Sa paligid, may mga turistang nagpipicture at mga batang nagtatakbuhan. Isang mapayapang hapon. Ngunit sa aming mga puso, may anino ng nakaraan. Si JM ang unang bumasag sa katahimikan. Slava, hindi natin dapat kalimutan ang pinagdaanan ng mga lolo natin. Para hindi masayang ang kanilang sakripisyo at sakit, tumango ako. Tama ka. Kaya ako nag-aaral ng political science. Gusto kong maintindihan. Bakit nangyari ang mga ganoong bagay? Mula noon, lalo kaming naging malapit. Hindi ko na maitatanggi ang namumuong damdamin na higit pa sa pagkakaibigan. Kapag kasama ko si JM, panatag ang loob ko. Ang kalungkutang naramdaman ko sa buong buhay ko bilang dayuhan ay unti-unting nawawala. Nang patapos na ang semester, may isang espesyal na alok si JM. Galing kami sa library at pauwi na. Ang hangin ng gabi noong Mayo ay presko at dahan-dahang lumulubog ang araw. Slava, may suggestion ako. Maingat na sinabi ni JM. Lumingon ako sa kanya. Anong suggestion? Nag-alinlangan sandali si JM bago nagsalita. Paano kung maglakbay tayo para sa isa't isa? Naguguluhan akong tumingin sa kanya. Maglakbay? Nagpaliwanag si JM.
Pupuntahan ko ang Russia, kung saan na destino ang lolo mo. Hahanapin ko ang lugar kung saan siya nagsilbi, kung may monumento ba para sa kanya o anumang bakas na naiwan. At ikaw naman, Slava, puntahan mo ang North Korea, ang ideolohikal na pinagmulan ng komunismong pinaniniwalaan ng mga rebelde sa amin. North Korea? Nagulat kong tanong. Hindi ba delikado doon? Tumango si JM. Maaaring delikado, pero kung dadaan ka sa China, puwede kang pumasok bilang turista. Siyempre, kontrolado ang paglalakbay, pero at least, makikita mo mismo ang lugar. Tayo ang magpapatunay sa pinagmulan ng isa't isa. Kukuha tayo ng maraming litrato, makikinig sa kuwento ng mga tao doon, at pagbalik natin, ikukuwento natin sa isa't isa. Ang mga bagay na hindi nakita ng mga lolo natin, tayo ang makakakita. Matagal akong nag-isip, ang North Korea ang huling balwarte ng komunistang utopia na nasa isip ko. Ngunit ito rin ang simbolo ng ideolohiyang nagpahirap sa lolo ni JM. At ang ideya na pupunta si JM sa Russia, para sa akin ay nakapukaw sa puso ko. Sa huli, pumayag ako. Sige, maglakbay tayo para sa isa't isa. Baka ito ang paraan para maintindihan natin ang sakit ng bawat isa. Ngumiti ng malapad si JM. Salamat, Slava. Sa summer break natin gawin, kailangan natin ng panahon para maghanda. Nagsimula ang summer break at inihanda namin ang aming mga paglalakbay. Nag-apply ako ng Chinese visa at nag-book ng tour program sa North Korea. Si JM naman ay kumuha ng Russian visa at nangalap ng impormasyon tungkol sa lugar kung saan nagsilbi ang lolo ko. Kalagitnaan ng Hulyo, dumaan ako sa Beijing papuntang North Korea. Pagdating ko sa Pyongyang, sa mga dambuhalang gusali at malalawak na plaza, nabigla ako. Malayo ito sa komunistang utopia na nasa isip ko, sa ilalim ng pagbabantay ng guide, itinakdang ruta lang ang pwede naming puntahan at sa mga piling lugar lang pwedeng kumuha ng litrato. Ang mga mukha ng tao ay walang ekspresyon at imposible ang malayang pakikipag-usap. Malinis ang mga kalsada pero walang buhay at ang mga tao ay parang gumagalaw sa isang dula. Isang beses, nang hindi nakatingin ang guide, nagkatinginan kami ng isang ordinaryong residente. Nabasa ko ang takot sa kanyang mga mata. Maging ang simpleng pakikipag-usap sa isang dayuhan ay mapanganib. Sa sandaling iyon, naintindihan ko, ito pala ang tunay na mukha ng komunismo. Pagbalik ko mula sa isang linggong paglalakbay sa North Korea, marami akong naisip. Ang komunismong pinangarap ko ay isang sistemang nag-aapi sa tao. Walang kalayaan, laging may nagmamanman, at ang mga tao ay hindi makangiti ng totoo. Si JM naman ay pumunta sa Russia. Pinuntahan niya ang lugar kung saan nagsilbi ang lolo ko at bumisita rin sa isang museo militar. Doon, may natuklasan siyang kamangha-mangha. Unang bahagi ng Agosto, bumalik si JM. Nagkita kami at nagkuwentuhan tungkol sa aming mga paglalakbay. Kinuha ni JM ang isang sobre mula sa kanyang bag. Slava, tingnan mo to. Sa loob ng sobre, may mga litrato. Mga litrato ng Museo Militar sa Russia. At nanlaki ang mga mata ko. Isang litrato ng monumentong may nakaukit na pangalan ng lolo ko. Narito. Sabi ni JM, habang itinuturo ang litrato, nakaukit dito ang pangalan ng lolo mo. Kahit tumakas siya, sa monumentong itinayo bago ang 1951, nandoon pa rin ang pangalan niya. Napaluha ako habang tinitingnan ang litrato. Kahit pinagtaksilan siya ng kanyang bayan, ito ang patunay na dati siyang isang bayani. Hindi ganap na nabura ang kanyang sakripisyo. Kahit paano, naiwan ang kanyang pangalan na nakaukit sa bato. Inakbayan ako ni JM. Slava, isang dakilang tao ang lolo mo. Tinanong ko ang isang staff sa museo, lahat daw ng pangalan sa monumentong iyon ay mga bayani ng digmaan. Hindi taksil ang lolo mo. Ipinaglaban niya ang kanyang karangalan hanggang sa huli. Ikinuwento ko rin ang aking karanasan sa North Korea. Habang nakikinig si JM, komplikado ang kanyang ekspresyon. Nakalulungkot na ganyan na pala ang sinapit ng lugar na iyon. Ang bayang kinulila ng lolo ko ay naging isa na sa pinakamapang-aping lugar sa mundo. Nag-aluhan kami at sa prosesong iyon, lalo pang lumalim ang aming ugnayan. Naintindihan namin ang sakit ng isa't isa at sabay naming hinanap ang aming mga pinagmulan.
Mayroon pa kayang ganitong klaseng relasyon? Nang dumating ang taglagas, kami na. Walang formal na pag-amin, pero natural na nangyari. Magkahawak kamay na kaming naglalakad sa campus, sabay na nag-aaral sa library, at tuwing weekend, nagpapalipas ng oras sa cafe. Sabi ng mga kaibigan namin, bagay na bagay kami. May mga nagbibiro pang communist couple kami, pero hindi namin pinansin. Ito ang aming espesyal na koneksyon. Isang taon ang exchange program ni JM. Mabilis na lumipas ang panahon at patapos na ang 2014. Kailangang bumalik ni JM sa Pilipinas sa susunod na tag-araw. Alam namin iyon, pero hindi namin pinag-uusapan. Nalalapit na ang paghihiwalay. Ngunit hanggat hindi pa dumarating ang sandaling iyon, gusto naming magkasama. Mabilis na lumipas ang panahon at naging 2015. Nasa ikatlong taon na ako. At halos kalahati na ang natapos sa exchange program ni JM. Kilala na kami bilang isang sikat na magkasintahan sa campus. May mga nagbibiro pa ring communist couple kami, pero hindi namin pinansin. Sa halip, pakiramdam namin, ginagawa kaming espesyal ng bansag na iyon. Isang araw ng Marso, seryosong kinausap ako ni JM. Nasa cafe kami ng library. Slava, balak kong mag-exchange student sa Russia sa susunod na semester. Nagulat ako. Sa Russia? Bakit? Dito ka na nag-exchange, di ba? Seryosong sumagot si JM. Pagkatapos ng programa dito sa Warsaw, pwede pa akong kumuha ng isa pang semester sa Moscow State University. Gusto ko kasing maghanap pa ng mga bakas ng lolo mo. Kulang ang oras noong summer. Naantig ang puso ko. Ang pagbabago niya sa kanyang academic schedule para lang hanapin ang mga alaala ng lolo ko ay isang malaking bagay. Kasabay nito, ibig sabihin, mas matatagalan pa bago siya bumalik sa Pilipinas. Halo-halo ang emosyon ko. Pakiramdam ko, kailangan ko ring gumawa ng isang bagay. JM. Kung ganoon, mag-aaral ako ng Filipino. Baka sakaling makapunta ako sa Pilipinas balang araw. Sa sinabi ko, lumiwanag ang mukha ni JM. Talaga? Ngumiti siya ng malapad. Kung ganoon, paano kung mag-aral tayo ng sabay sa Pilipinas? Pareho tayong kumuha ng Masters sa Political Science. Maraming magagandang universidad sa Maynila. Ang alok niya ay parang kalahating biro, kalahating seryoso. Seryoso kong pinag-isipan. Pilipinas? Isang mundong hindi ko kilala. Isang bansang alam ko lang sa mga kuwento ni JM. Pero kung kasama ko si JM, parang kaya ko. Dumating ang taglamig at papalapit na ang bisperas ng Pasko. Noong Disyembre, 2015, dinala ako ni JM sa plaza ng Old Town ng Warsaw. May Christmas market at ang mga kumikinang na ilaw ay nagbibigay liwanag sa buong plaza. Umuulan ng niebe. Napakaganda talaga ng taglamig sa Poland. Uminom kami ng mainit na alak habang naglalakad. May mga Christmas carol sa paligid at masaya ang mga tao. Biglang huminto si JM at may kinuha sa kanyang bag. Isang maliit na kahon. Slava, Christmas gift ko sa'yo. Kinuha ko ang kahon at maingat na binuksan. Sa loob, may isang makapal na photo album. Isang eleganteng album na gawa sa balat. Nang buksan ko ang unang pahina, natigilan ako. Ang mga litrato mula sa Museo Militar sa Russia ay maayos na nakaayos. Ang labas ng museo, ang mga exhibit sa loob, at ang close-up na larawan ng monumentong may pangalan ng lolo ko, pinadevelop pala ni JM ng propesyonal ang mga litratong kinuha niya noong summer at ginawang album. Ang monumentong ito ay itinayo noong 1949. Mayroong 73 pangalan ng mga bayani ng digmaan na nakaukit dito at ang pangalan ng lolo mo, Slava, ay nasa ikatlong linya, ikalimang pangalan. Sa huling pahina, may isang liham mula kay JM. Para kay Slava, ang iyong lolo ay isang tunay na bayani. Sana, ang album na ito ay magdulot ng kaunting aliw sa iyo at sa iyong pamilya. Tumulo ang luha sa aking mga mata. Sa malamig na hangin, naramdaman ko ang init ng aking mga luha. Niyakap ako ni JM. Slava, hindi taksil ang lolo mo. Isa siyang tunay na sundalong ipinaglaban ang kanyang karangalan hanggang sa huli.
Ang mga litratong ito ang patunay. Niyakap ko siya at matagal na umiyak. Ang lahat ng hinanakit, galit, at kalungkutan na naipon sa buong buhay ko ay biglang bumuhos. Tahimik lang akong niyakap ni JM. Patuloy ang pag-ulan ng niyebe at nanatili kaming nakatayo roon. Pagkaraan ng ilang sandali, pinunasan ko ang aking mga luha at tiningnan siya. Nagsalita si JM. Slava, may aaminin ako. Nagtaka ako. Ano yon? Dahan-dahang nagpatuloy si JM. Mula nung una kitang makita, alam kong espesyal ka. Nung ikalawang taon, sa unang klase, nahulog ako sa'yo habang nagpre-present ka. Hindi coincidence na magkaklase tayo. Sinasadya ko. Inalam ko ang mga klase mo at iyon lang ang kinuha ko. Nagulat ako. Ngumiti si JM nang mahiyain at nagpatuloy. At habang nakikilala kita, nakumpirma ko. Siya na ang makakasama ko habang buhay. Naiintindihan natin ang sakit ng isa't isa at nirerespeto natin ang ating mga pinagmulan. Sabay nating inaalala ang trahedya ng ating mga lolo at hinahanap ang kahulugan nito. Mayroon pa bang mas perpektong koneksyon kaysa rito? Huminto siya sandali at seryosong nagsalita. Slava, mahal kita. Gusto kong makasama ka sa iyong nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Sa Pilipinas man, sa Poland, o sa Russia, kahit saan, basta't kasama ka. Napuno ng saya ang puso ko. JM, ako rin. Mahal din kita. Mula nang makilala kita, naramdaman kong hindi na ako dayuhan. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko, nahanap ko na ang lugar kung saan ako kabilang. Hinawakan ni JM ng mahigpit ang aking kamay. Mainit ito. Nakatayo kami sa gitna ng plasang puno ng niyebe. Nakatingin sa isa't isa. Nakikita kong may mga taong nakangiti sa amin, pero hindi namin pinansin. Noong gabing iyon, matagal kaming nag-usap. Pumasok kami sa isang maliit na cafe at uminom ng mainit na tsokolate habang pinag-uusapan ang hinaharap. JM, sa tingin mo, makakapag-aral talaga tayo ng sabay? Tanong ko. Buong kumpiyansang sumagot si JM. Siyempre, maganda kung mag-research tayo ng sabay. Ikaw, eksperto sa Sobyet. Ako, eksperto sa kilusang komunista sa Pilipinas. Sabay nating pag-aralan ang sistemang komunista. At maganda ring isulat natin sa isang libro ang kuwento ng ating mga lolo. Nagpatuloy si JM. Isang kuwentong dapat malaman ng maraming tao. Kung gaano karaming tao ang isinakripisyo ng komunismo at kung gaano katagal manatili ang sugat nito, tumango ako. Magandang ideya. Maging testimonya ng kasaysayan ang kwento ng ating mga lolo. Hinawakan ni JM ang aking kamay at sinabi, mga biktima ng sistema ang mga lolo natin. Pero tayo, iba na. Malaya nating pipiliin ang ating landas. At ang mga pangarap na hindi nila natupad, tayo ang tutupad. Anong pangarap? Tanong ko. Nag-isip sandali si JM at sumagot. Ang mamuhay ng malaya. Walang pang-aapi. Walang pagmamanman. At mabuhay ayon sa sariling paniniwala. Iyon ang gusto ng mga lolo natin. Pero hindi nila nakamit. Tayo, makakamit natin iyon. Mula noon, lalo pang tumibay ang aming relasyon. Higit pa sa pagiging magkasintahan, naging paraan kami para paghilumin ang sugat ng isa't isa. Kapag kasama ko si JM, hindi ko nararamdaman na dayuhan ako. Sa wakas, nahanap ko na ang lugar kung saan ako kabilang. Noong unang bahagi ng 2016, tulad ng ipinangako, umalis si JM patungong Moscow. Mag-aaral siya ng isang semester sa Moscow State University at maghahanap pa ng impormasyon tungkol sa lolo ko. Napakalungkot ng Warsaw nang wala si JM. Pero araw-araw kaming nagvi-video call. Ikinukuwento niya ang buhay sa Russia. At ako naman, ang araw-araw na buhay sa Poland. Pinuntahan daw ni JM ang lugar malapit sa base kung saan nagsilbi ang lolo ko. Dahil isa pa ring pasilidad militar, hindi siya makapasok. Pero nakausap daw niya ang mga residente sa kalapit na bayan. Tuwang-tuwang sinabi ni JM, Slava, may nangyaring kamangha-mangha. May nakausap akong isang matanda. At naaalala niya ang lolo mo. Talaga? Di makapaniwalang tanong ko. Tumango si JM.
Noong bata pa raw siya, nagsilbi siya sa militar at commander daw niya ang lolo mo. Isang makatarungan at matapang na general daw. Sabi niya, nang biglang mawala ang lolo mo, maraming nalungkot. Nagpatuloy si JM. Opisyal na inanunsyo na taksil siya, pero ang mga kasamahan niya, hindi naniwala. Nagbulungan daw sila na siguradong may political conspiracy. Umiyak na naman ako. May tao pa palang nabubuhay na nakakaalala sa lolo ko. At naaalala siya ng mabuti. JM, maraming salamat. Kung hindi dahil sa'yo, habang buhay kong hindi malalaman ang kuwentong ito. Ngumiti si JM. Para sa'yo, gagawin ko ang lahat, Slava. Noong tag-araw ng 2016, nasa ika-4 na taon na ako at bumalik na si JM mula sa Moscow. Malapit na ang graduation. Nagpasya si JM na bumalik sa Pilipinas para kumuha ng doctoral degree sa political science. Ako naman, balak kong manatili sa Poland at maging eksperto sa politika ng Russia, mag-aaral ng graduate studies sa University of Warsaw. Paparating na ang sandali ng aming paghihiwalay. Isang araw ng Agosto, naglalakad kami sa tabi ng Vistula River. Papalapit na ang pagtatapos ng tag-araw at maganda ang pagkulay ng paglubog ng araw sa ilog. Si JM ang unang nagsalita. Slava, hindi mo ba gustong sumama sa akin sa Pilipinas? Seryosong tanong ni JM. Napahinto ako. Sa Pilipinas? Tumango si JM at nagpaliwanag. Sabay tayong kumuha ng masters sa isang universidad sa Maynila. Maraming research institutes doon tungkol sa mga relasyon ng Russia at ng Korean Peninsula, pati na rin sa Southeast Asia. Pwede mong ipagpatuloy ang interes mo roon. At higit sa lahat, magkakasama tayo. Nag-alinlangan ako. Pilipinas? Hindi ko gaanong kilala ang bansang iyon. Ang alam ko lang ay mula sa mga kwento ni JM. At sa buong buhay ko, hindi pa ako umalis ng Poland maliban sa paglalakbay sa North Korea. Patuloy akong kinumbinsi ni JM. Napakagandang lugar ng Pilipinas. Maganda ang research environment. At maayos ang scholarship system. At maraming tinatanggap na dayuhang estudyante ang mga universidad doon. Kaya siguradong welcome ka. Ngunit marami akong alalahanin. Ang wika, ang kultura, at higit sa lahat, hindi ba't may digmaan pa rin doon? Maingat kong sinabi, tumango si JM. Tama ka, technically. Nasa state of truce lang tayo sa mga rebeldeng komunista. Pero sa totoo lang, napakaligtas doon. Lumaki ako sa Pilipinas, pero kahit minsan, hindi ko naramdaman ang banta ng digmaan. Payapa ang pamumuhay ng mga tao. Hindi pa rin ako kumbinsido. Ang natutunan ko sa kolehiyo tungkol sa sitwasyon sa Pilipinas ay napakagulo. Ang patuloy na insurhensiya, ang banta ng terorismo, ang mga imaheng iyon ang nasa isip ko. Nang ikwento ko sa mga magulang ko, mas nag-alala si Papa. Pilipinas, hindi ba't mayroon pa ring armadong hidwaan doon? Paano kung sumiklab ang mas malaking gulo? Slava, hindi ba't masyadong mapanganib? Iyon din ang pinakaikinababala ko. Ngunit buong kumpiyansang sinabi ni JM. Tito, ako po ang bahala. Napakaligtas na bansa ng Pilipinas. Ang mga labanan ay nasa malalayong lugar lang at mahigpit ang seguridad ng militar. Sa pang-araw-araw na buhay, walang sinuman ang nakakaramdam ng banta ng digmaan. Gabi-gabi akong nag-isip. Pupunta ba ako sa Pilipinas? O mananatili sa Poland? Gusto kong makasama si JM. Pero natatakot akong pumunta sa isang lugar na hindi ko kilala. Sa huli, nagpasya ako. Kung kasama ko si JM, parang kaya ko kahit saan. At kailangan ko ng isang bagong hamon. Hindi naman ako pwedeng manatili sa Poland habang buhay. Sige, pupunta ako sa Pilipinas, sabi ko kay JM. Tuwang-tuwa siya. Talaga, Slava, hindi ka magsisisi. Sa Pilipinas, bubuuin natin ang isang magandang kinabukasan. Pebrero 2017, nagtapos kami. Nakapagtapos ako ng may karangalan sa University of Warsaw at natanggap sa graduate program ng Political Science sa isang universidad sa Maynila. Nakakuha rin ako ng scholarship bilang dayuhang estudyante. Huling bahagi ng Agosto, sumakay kami sa eroplano papuntang Pilipinas. Habang papalayo ang eroplano,
Nakatingin ako sa bintana at nag-isip, bagong lupa, bagong simula. Ganito rin kaya ang naramdaman ni Lolo nang lisanin niya ang kanyang bayan. Kasabay nito, may takot din. Paano kung magkagulo? Hindi ako masyadong marunong ng kanilang wika, makaka-adjust kaya ako. Tatanggapin kaya ako ng pamilya ni JM? Ang daming alalahanin sa isip ko. Pagkatapos ng mahigit 10 oras na biyahe, dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport. Mula sa pagbaba sa eroplano, nagsimula na akong mamangha. Una, ang paliparan ay napakamoderno at malinis. Hindi hamak na mas malaki at mas elegante kaysa sa airport ng Warsaw. Habang naglalakad, napansin kong lahat ay episyente. May mga digital signboard at perpekto ang mga English translation. Habang naghihintay sa immigration, nakita kong maayos ang lahat. Maayos ang pila ng mga tao at mababait ang mga staff. Pagkatapos ng immigration, pumunta kami sa baggage claim. Eksakto ang paggana ng conveyor belt at mabilis kong nakuha ang aking bagahe. Sa Poland, minsan inaabot ng 1 oras bago makuha ang gamit. Paglabas namin ng airport, tuluyan na akong napahanga. Sa likod ng dambuhalang salamin, nakikita ko ang mga modernong gusali at lahat ay malinis at maayos. Ito ba ang bansang may digmaan? Tanong ko kay JM. Talaga bang nasa Pilipinas tayo? Isang bansang may aktibong rebelyon? Ngumiti si JM. Nakakagulat. No? Ito ang tunay na Pilipinas. Pumunta kami sa platform para sumakay ng shuttle. Ang pagbili ng tiket ay madali lang sa vending machine. May English option, kaya hindi mahirap. Tinulungan ako ni JM, pero parang kaya ko rin mag-isa. Habang papunta kami sa Maynila, hindi ko maalis ang tingin ko sa bintana. Ang matataas na gusali, malilinis na kalsada, maayos na mga daan, at kahit gabi na, maliwanag ang mga kalsada. Ibang-iba sa Pilipinas na natutunan ko sa mga libro. Walang bakas ng tensyon ng digmaan. Sa halip, lahat ay payapa at matatag. Ang mga tao ay komportableng nakaupo, nagse-cellphone, at walang sinuman ang mukhang nag-aalala sa gulo. Pagdating namin sa aming destinasyon, lampas 11:00 na ng gabi. Ngunit marami pa ring tao sa kalsada. Marami akong nakitang mga babaeng naglalakad mag-isa. Sa Poland, delikado ang maglakad mag-isa sa gabi. Pero dito, iba. JM, ligtas ba dito kahit gabi? Nagtataka kong tanong. Parang natural lang na sumagot si JM. Napakaganda ng seguridad dito sa Pilipinas. Isa ito sa mga pinakaligtas na bansa sa mundo. Dati, hindi ko ito napapansin. Pero noong tumira ako sa Europa, nalaman ko kung gaano kaligtas ang Pilipinas. Hindi ko maitago ang aking pagkamangha. Maraming CCTV sa paligid. At madalas, may mga pulis. Ngunit hindi mapang-api ang pakiramdam. Sa halip, malayang nagtatawanan at naglalakad ang mga tao. Pagdating namin sa apartment na nirentahan ni JM, lubos na akong namangha. Maliit lang ang unit, pero kumpleto sa lahat ng kagamitan. May pinindot si JM sa kanyang cellphone at bumukas ang ilaw, ang aircon, at maging ang lock ng pinto para tayong nasa science fiction movie. Sabi ko, ngumiti si JM. Dito sa Pilipinas, normal na yan. Smart home system ang tawag dyan, at karamihan sa mga bagong bahay mayroon yan. Nagulat din ako sa banyo. Ang inidoro ay may iba't ibang function. Bidet. Mainit na tubig. Automatic na pagbukas. Ngayon lang ako nakakita ng ganoon. Sa kusina, may induction stove at ang ref ay may display screen. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang tanawin ng city lights mula sa bintana, ang walang tigil na paggalaw ng mga tao at sasakyan, hindi ito ang bansang nasa bingit ng digmaan na nasa isip ko. Sa halip, ito ay isang masigla at dinamikong lungsod. Kinabukasan, inilibot ako ni JM sa aming lugar. Una, pumunta kami sa convenience store at nagulat ako na 26 itong bukas. At halos lahat ay mayroon sila, pagkain, inumin, gamit sa bahay, at puwede ka pang magpadala ng package. Pumunta kami sa istasyon ng tren. Napakaganda ng sistema ng tren.
Komplikado ang mapa ng ruta, pero maayos at may perpektong English guide. Malinis ang loob ng istasyon at maayos na pumipila ang mga tao. Habang nasa tren, patuloy akong namamangha. Halos lahat ay nakatingin sa kanilang cellphone at perpekto ang signal ng internet kahit sa ilalim ng lupa. Sa Poland, imposibleng mangyari iyon. Dinala ako ni JM sa campus ng universidad. Maganda ang campus at ang mga pasilidad ay state of the art. Ang library, mga classroom, research labs lahat ay moderno. JM, totoo ba to? Paulit-ulit kong tanong. Ngumiti siya at sumagot, "Welcome sa 21st century Philippines. Nakatira ka na ngayon sa isa sa mga pinakamaunlad na bansa sa mundo." Noon ko naintindihan. Ang komunistang utopia na buong buhay kong pinag-aralan ay isang kasinungalingan. Ang kontroladong lipunan na nakita ko sa North Korea, hindi iyon utopia, kundi isang dystopia. Ang tunay na ideal na lipunan ay nasa isang lugar kung saan may kalayaan at demokrasya, at iyon ay dito, sa Pilipinas. Malaya ang mga taong ngumiti, malayang maglakbay, at malayang mangarap, walang nagmamanman sa kanila at walang kumokontrol sa kanilang pag-iisip. Ito ang tunay na kalayaan. Opisyal nang nagsimula ang buhay ko sa Maynila. Noong una, lahat ay bago, pero dahil kasama ko si JM, hindi ako gaanong nalungkot. Habang naghahanda para sa pasukan, patuloy akong namangha sa teknolohiya at kaginhawaan sa Pilipinas. Unang bahagi ng Setyembre. Bago magsimula ang klase, tinuruan ako ni JM kung paano gumawa ng beep card. Bumili kami sa convenience store, nagload, at pwede na itong gamitin sa tren at bus. Napakadali. Isang araw, mag-isa akong sumakay ng tren papuntang universidad. Naiwan ko pala ang aking bag sa loob. Nalaman ko lang nang makarating ako sa susunod na istasyon. Nagulat ako at tinawagan si JM. Kalmado siyang nagsabi, "Okay lang yan. Sabihin mo sa station guard sa susunod na istasyon. Siguradong nasa lost and found yan." Nag-aalinlangan ako. Pero sinabi ko nga sa guard. At totoo nga, nandoon ang bag ko. Buo at walang nawawala. JM, posible ba to? Di makapaniwalang tanong ko. Kung sa Poland yan, siguradong nawala na ang bag ko. Parang natural lang na sumagot si JM. Dito sa Pilipinas, karamihan sa mga nawawalang gamit ay naibabalik sa may-ari. Matatapat ang mga tao, marami ring CCTV. At maayos ang sistema ng lost and found, kaya halos lahat ay nahahanap. Pagkatapos noon, nagkaroon ako ng tiwala sa lipunang Pilipino. Matatapat pala ang mga tao rito. Maayos ang sistema ng lipunan. Kalagitnaan ng Setyembre, nagsimula na ang klase. Ang una kong klase ay Introduction to East Asian Politics. Nag-lecture ang professor sa Filipino, pero binigyan niya ako ng hiwalay na English materials. Interesante ang klase. Ang nakakagulat, malalim pala ang pag-aaral ng mga profesor dito tungkol sa relasyon ng Russia at ng Korean Peninsula. Mas detalyado at objektibo kaysa sa natutunan ko sa Poland. Ang mga Pilipinong iskolar ay may praktikal at makatotohanang pagsusuri sa sistemang komunista. Pagkatapos ng klase, lumapit sa akin ang mga Pilipinong estudyante. "Hi, ikaw daw yung galing sa Poland. Narinig namin na interesado ka sa kasaysayan ng Soviet. Marami rin kaming tanong. Pwede ba tayong mag-usap minsan?" Noong una, nailang ako, pero nasanay rin. Napakasipag ng mga estudyanteng Pilipino, ang kanilang dedikasyon sa pag-aaral ay kahanga-hanga at mababait sila sa mga dayuhang estudyante. Ilang araw ang lumipas. Sa isang seminar, nagpakilala kami. Ikinuwento ko ng maikli ang aking kuwento. Ang pangalan ko ay Miroslava at galing ako sa Poland. Ang lolo ko ay isang general na Soviet, ngunit napilitan siyang tumakas noong panahon ni Stalin. Kaya ako naging interesado sa sistemang komunista. Seryosong nakinig ang mga estudyante. Sabi ng isa, "Napak, espesyal ng pinagdaanan mo. Inaaabangan namin ang iyong research." Unti-unti, naging kaibigan ko sila at sinimulan nila akong tawaging Ate Slava o minsan, pabirong ang Rusa. Noong una, kakaiba, pero kalaunan, naging palagay na ako sa mga tawag na iyon. Isang araw,
Nagpresent ako tungkol sa mga pagpuksa noong panahon ni Stalin. Isinama ko ang kuwento ng lolo ko. Siyempre, bilang isang case study at hindi binanggit ang pangalan, pagkatapos ng presentasyon, isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Sa kabila ng ganyang personal na trahedya, pinag-aaralan mo pa rin ang komunismo? Wala ka bang galit o pagnanais na maghiganti? Nag-isip ako sandali at sumagot. Noong una, may galit. Pero nang makarating ako sa Pilipinas, naintindihan ko. Ang tunay na ideal na lipunan ay wala sa komunismo, kundi nasa kalayaan at demokrasya. Nang makita ko ang mga taong malayang namumuhay sa Pilipinas, nakumpirma ko ito, nagpalakpakan ang mga estudyante, at mukhang nasiyahan din ng propesor. Noon, nakumpirma ko, ang sagot na hinahanap ko sa buong buhay ko ay narito pala. Sa pang-araw-araw na buhay, patuloy ang mga sorpresa. Isang araw, ipinakita ni JM kung paano umorder ng pagkain gamit ang cellphone. Binuksan niya ang app, pumili ng menu, inilagay ang address, nagbayad, at tapos, wala pang 30 minuto, dumating na ang pagkain. Ang bilis, sabi ko. Sa Poland, inaabot ng 1 o 2 oras ang delivery. Ngumiti si JM. Ang Pilipinas ay tinatawag na bansa ng delivery. Napaka-develop ng delivery system dito. Halos lahat ng pagkain pwedeng i-deliver at napakabilis. Pati sa bangko, namangha ako. Dinala ako ni JM para magbukas ng account. At lahat ay digital, internet banking, mobile banking, halos lahat ng transaksyon pwedeng gawin online. Ganoon din sa ospital. Nagpa-check up ako at mula sa appointment hanggang sa pagbabayad, lahat ay sistematiko. Maikli ang pila at mababait ang mga staff. Isang beses, sa grocery, ilalabas ko na sana ang wallet ko para magbayad pero itinapat lang ni JM ang kanyang cellphone sa terminal. Isang tunog at tapos na ang bayad. Nagtataka akong tanong, ngumiti si JM. Dito sa Pilipinas, hindi mo na kailangan ng cash. Lahat pwedeng bayaran gamit ang cellphone. Halos lahat ng tindahan, tumatanggap niyan. Agad akong nagpaturo kay JM at nagsimulang gumamit ng mobile payment. Napakadali. Hindi ko na kailangang magdala ng wallet. Isang cellphone lang, sapat na. Kapag ikinukuwento ko ito sa mga kaibigan ko sa Poland, hindi sila makapaniwala. Ipinakita ko kay Carolina sa video call. At namangha siya. Slava, parang nasa hinaharap na kayo dyan sa Pilipinas. Sa paglipas ng panahon, naranasan ko ang 4 na panahon ng Pilipinas o ang 2, tag-araw at tag-ulan, na may iba't ibang anyo. Ang tag-init ay napakainit, pero maganda ang mga dalampasigan. Ang tag-ulan ay may dalang bagyo, ngunit nagbibigay buhay sa kalikasan. Noong bare months, naramdaman ko ang simoy ng Pasko. Ipinasyal ako ni JM sa mga lugar na may magagandang tanawin. Isang araw, tinanong ako ni JM, Slava, gusto mo pa rin ba ang komunismo? Buong tapang akong umiling. Hindi na. Lubos nang nagbago ang isip ko. Ang komunismo ay teorya lang. Sa katotohanan, inaapi nito ang mga tao at pinipigilan ang pag-unlad. Ang isang malaya at dinamikong lipunan tulad ng Pilipinas ang tunay na mabuting lipunan. Dito, kahit sino ay pwedeng mangarap at kung magsisikap, matutupad ito. Ngumiti si JM. Masaya akong marinig yan. Salamat sa pagmamahal mo sa Pilipinas. Isang gabi, naglalakad kami sa isang parke sa tabi ng ilog. Gabi na, pero maraming tao ang namamasyal, nag-ehersisyo, at nagde-date. May mga nagbibisikleta, kumakain ng manok, nakikinig sa musika, lahat ay malayang ginagawa ang gusto nila. Bigla kong nasabi kay JM, ang mga tao rito, mukhang malaya talaga. Malayang tumawa, malayang mag-enjoy. Noong panahon ng Soviet, imposible yan. Ganoon din siguro sa North Korea. Ang mga taong nakita ko roon, hindi ganyan kalayang ngumiti. Hinawakan ni JM ang aking kamay. Ngayon, malaya ka na rin. Hindi ka na dayuhan. Dito, sabay nating bubuuin ang ating kinabukasan. Tumango ako. Oo, ayoko nang bumalik sa Poland. Taos puso kong sinabi.
Ito na ang bago kong tahanan. Ang kalayaang pinangarap ni Lolo. Narito. Noong gabing iyon, tinawagan ko ang aking mga magulang. Ma, pa, dito na po ako titira sa Pilipinas. Gustong-gusto ko po rito. Nag-alala sila, pero naramdaman siguro nila ang saya sa aking boses, kaya pumayag din sila. Kung saan ka masaya, doon kami masaya, sabi ni Papa. Siguradong matutuwa rin ang lolo mo. Kung makikita kanyang masaya sa isang malayang bansa, dumating ang 2018. Namukadkad ang mga puno, at ang Maynila ay tila nagkulay rosas. Habang naglalakad kami ni JM sa isang parkeng puno ng bulaklak, naisip ko, mabuti na lang at pumunta ako sa Pilipinas. Isang araw sa seminar, nag-lecture ang isang propesor tungkol sa dahilan ng pagbagsak ng komunismo. Nagtaas ako ng kamay at sinabi ang aking opinyon. Bumagsak ang komunismo dahil binaliwala nito ang kalikasan ng tao. Gusto ng mga tao ang kalayaan, gusto nilang mangarap. Sa ilalim ng kontrol at pagmamanman, hindi nila mararamdaman ang tunay na kaligayahan. Napatunayan ko iyan nang makarating ako rito. Tumango ang propesor. Ang apo ng isang general na Soviet, natutunan ang halaga ng demokrasya sa Pilipinas. Wala nang mas makabuluhang testimonya kaysa rito. Ang iyong karanasan ay isang mahalagang aral para sa maraming estudyante. Naramdaman ko ang pagmamalaki. Ang aking karanasan ay nakakatulong sa iba. Hindi na sayang ang sakripisyo ni Lolo. Patapos na ang unang taon ko sa Masters. Hunyo 2018. Isang umaga, kakaiba ang pakiramdam ko. Nahihilo, pagod, at nasusuka. Akala ko, dahil lang sa stress. Ngunit tumagal ito ng isang linggo. Kaya nag-alala na si JM. Slava, magpatingin ka na sa doktor. Sabi ko, okay lang ako, pero mapilit si JM, kaya pumunta kami sa isang OB-GYN. Habang naghihintay ng resulta, kinabahan ako. Sana hindi malubha. Hinawakan ni JM ang aking kamay. Okay lang yan. Pumasok ang doktor na may masayang mukha. Congratulations! 8 weeks pregnant ka na. Natulala ako. Buntis? Talaga? Ipinakita ng doktor ang ultrasound. Ayan. Oh, lumalaki ng maayos ang baby. Malusog. Gusto niyong pakinggan ang heartbeat? Nang marinig ko ang maliit na pintig ng puso, napaluha ako. Isang maliit at mabilis na tibok. Hindi ako makapaniwalang may bagong buhay sa loob ko. Umiiyak din si JM sa tabi ko. Magkaka-baby na tayo. Nanginginig niyang sabi. Magiging magulang na tayo? Tumango ako. Paglabas namin ng ospital, umupo kami sa isang bench sa parke. Mainit ang sikat ng araw ng Hunyo at presko ang hangin. Ngunit magulo ang aming isip. Saya, pero may kasamang kaba. Hinawakan ni JM ang aking kamay. Slava, pakasal na tayo. Sabay nating palakihin ang anak natin. Tumango ako. Oo, gusto ko. Lumuhod si JM doon mismo. Pinagtitinginan kami ng mga tao. Pero hindi niya pinansin. Wala akong singsing. Pero sana tanggapin mo ang puso ko. Gusto kong palakihin ang anak natin sa lupaing ito kung saan walang diskriminasyon habang inaalala ang karangalan ng ating mga lolo. Seryosong sabi ni JM. Biktima ng sistema ang mga lolo natin. Pero ang anak natin, lalaki sa kalayaan, iyon ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa kanila. Umiiyak akong sumagot. Oo, gawin natin yan. Sabay nating palakihin ang anak natin. Ilang buwan ang lumipas. Noong Setyembre, nagkaroon kami ng isang maliit na kasal. Dumating ang mga magulang ko mula sa Poland at dumalo rin ang pamilya ni JM. Unang pagkikita ng dalawang pamilya. Magkaiba ang wika, pero nagkaintindihan ang mga puso. Sa tulong ng interpreter, nag-usap sila, may kasamang tawanan at luha. Hindi magarbo ang aming kasal, pero puno ng pagmamahal. Matagal na nakatayo si Papa sa harap ng litrato ng lolo ni JM, at sa pamamagitan ng interpreter, sinabi niya sa ama ni JM. Magkaiba man ang landas na tinahak ng ating mga ama, sa huli, pinag-isa sila ng ating mga anak. Nanginginig ang boses ni Papa. Pinaghiwalay ng komunismo ang ating mga pamilya,
Ngunit pinag-isa tayo ng demokrasya. Tumango ang ama ni JM, ang ama ko rin. Habang buhay niyang kinulila ang kanyang bayan. Ngunit ngayong nakikita kong masaya ang ating mga anak sa isang malayang bansa, lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Pebrero 2019, malapit na ang due date ko. Na-admit ako sa isang ospital. Mahirap ang panganganak, pero laging nasa tabi ko si JM. Pagkatapos ng ilang oras, isinilang ang aming anak na babae. Isang malusog na sanggol. 3.2 kilo. Niyakap ni JM ang aming anak at umiyak. Anak natin. Slava. Anak natin. Mabubuhay siya sa kalayaang pinangarap ng ating mga lolo. Walang diskriminasyon, walang pang-aapi, at malayang mangangarap. Pinangalanan namin siyang may pangalang Pilipino at Ruso. Sofia, na may pangalawang pangalang Isabel. Isang tulay sa pagitan ng dalawang kultura, mahirap ang pag-aalaga ng bata. Ngunit ito rin ang pinakamasayang panahon. Sa tuwing ngumingiti si Sofia, sa tuwing hinahawakan niya ang aking daliri, pakiramdam ko, isang himala ang lahat. Nagpatuloy si JM sa kanyang pag-aaral. At ako naman, habang nag-aalaga, isinulat ko ang aking thesis. Hindi madali, pero kinaya ko. Malaki ang tulong ng mga biyenan ko at ng kultura ng postpartum care sa Pilipinas. Noong 2020, naipasa ko ang aking thesis at natapos ni JM ang kanyang doctorate. Agad siyang natanggap bilang propesor sa universidad. Ipinagmamalaki ko siya, natapos kinagadakan at natapos kinagadakan. Noong 2021, sa unang lecture ni JM, dinala ko si Sofia. Tahimik kaming umupo sa likod. Ang asawa ko ay apo ng isang general na Sobyet, sabi ni JM sa mga estudyante. At ako, apo ng isang veteranong lumaban sa mga komunistang rebelde. Ang aming mga lolo ay habambuhay na nagdusa dahil sa komunismo. Ngunit kami, dito sa isang bansang may kalayaan at demokrasya, kami ay gumaling. Nagpatuloy si JM. Kaya gusto kong sabihin sa inyo, huwag ninyong balewalain ang kalayaan at demokrasya. Dahil para diyan, isinakripisyo ng aming mga lolo ang lahat. Pagkatapos ng klase, isang estudyante ang lumapit. Professor, nakakaantig po ang kuwento ninyo. Nabago po ang pananaw ko sa komunismo. Naintindihan ko kung gaano kahalaga ang kalayaan. Ipinagmamalaki ko ito. Ang aming kuwento ay nakakatulong sa iba. Hindi na sayang ang sakripisyo ng aming mga lolo. Pauwi, sinabi ni JM. Sana, nakikita tayo ng mga lolo natin na ganito tayo kasaya. At si Sofia, malayang lumalaki. Tumango ako. Siguradong masaya sila. Tinupad natin ang pangarap nila. Isang araw, sa grocery, may nakita akong isang bastos na customer. Sinisigawan niya ang staff. Naisip ko, kung nasa Sobyet ka, diretso ka sa Siberia. At napangiti ako, pero ngayon, nakakatawa na ang isiping iyon dahil wala na ako roon. Nasa isang malaya at demokratikong bansa ako kung saan ang mga tao ay may pananagutan sa kanilang mga kilos. 2024, 5 taong gulang na si Sofia. Dumalaw muli ang mga magulang ko mula sa Poland. Pangalawang beses na nila. Isang buwan silang mananatili. Pagdating nila sa airport, namangha sila. Iba na naman ang itsura ng airport. Mas moderno, mas madali. Ang bilis talagang umunlad ng bansang ito, bulong ni Papa. Dinala namin sila sa aming bahay, isang maliit na apartment sa labas ng sentro ng Maynila. Hindi malaki, pero malinis at komportable. Namangha si Mama sa kusina. Sa liit ng espasyong ito, ang daming gamit. Inilibot ko sila sa Maynila. Ipinakita ko ang Intramuros, ang National Museum, ang matataas na gusali sa Makati at BGC. Hindi ka pani-paniwala na lahat ng ito ay naitayo sa loob lang ng ilang dekada mula sa digmaan at diktadurya, sabi ni Papa, isang kahanga-hangang lahi. Isang gabi, habang kumakain, binati ni Sofia ang kanyang mga lolo't lola sa Ruso, Zdravstvuyte, Dedushka, Babushka. Tinuturuan namin siya ng Filipino, Ruso, at Ingles. Naiyak ang aking mga magulang. Niyakap ni Mama si Sofia. Ang apo namin, 3 wika ang alam. Kung nakikita lang ito ng lolo niya, siguradong ipagmamalaki ka niya.
Sinabi ni Papa kay JM, "Manugang, maraming salamat. Pinasaya mo ang anak namin at binigyan mo ng bagong pag-asa ang aming pamilya. Naaalala ko ang aking ama kay Sofia. Sana, nabuhay rin siya sa isang malayang mundo." Magalang na sumagot si JM. "Itay, mas malaking regalo po ang ibinigay sa akin ni Slava. Binigyan niya ng kahulugan ang buhay ko. Sabay po nating tinupad ang pangarap ng ating mga lolo. Lumipas ang isang buwan. Namasyal kami sa iba't ibang lugar. Palawan, Cebu, Vigan. Patuloy silang namangha sa ganda at progreso ng Pilipinas. Sa araw ng kanilang pag-alis, niyakap ako ni Papa. "Slava, tama ang pinili mo. Maging masaya ka rito. Siguradong masaya rin ang lolo mo sa langit." Umiiyak ding nagsalita si Mama. Kung nakikita lang ito ng lolo mo, ang apo niyang masaya at may pamilya sa isang malaya at masaganang bansa, siguradong napakasaya niya. Pauwi, sinabi ni JM. "May sinabi sa akin ang papa mo bago sila umalis." "Ano yon?" tanong ko. Sabi niya, dahan-dahang nagkuwento si JM, ang pamilya raw ninyo na habambuhay na namuhay bilang dayuhan sa West Germany at Poland ay tila nailigtas sa Pilipinas. At ang tunay na bayang pinangarap ng kanyang ama ng lolo mo, Slava, ay hindi ang Soviet, kundi isang bansang tulad nito. Isang bansang malaya, makatarungan, at kung saan masaya ang mga tao. Iyon daw ang ideal na pinaglaban ng lolo mo. Napaluha ako. Pinagtaksilan si lolo, ngunit ang kanyang apo sa isang bansang may tunay na kalayaan at demokrasya ay nakahanap ng kaligayahan. Siguradong masaya siya. Lumipas pa ang panahon at noong 2025, pumasok na si Sofia sa elementarya. Nakasuot siya ng Filipiniana. May lahing Ruso, pero lumalaki bilang isang ganap na Pilipino. Sa entablado, sinabi ng prinsipal, "Ang inyong mga anak ang kinabukasan ng Pilipinas. Sikapin nating lahat na lumaki silang malaya at masaya." Ipinagmamalaki ko siya. Hindi makakaranas ng diskriminasyon si Sofia. Dito, pantay-pantay ang lahat. Si JM ay isang respetadong propesor at ako naman, pagkatapos ng aking doctorate, ay naging isang researcher sa parehong universidad. Patuloy naming pinag-aaralan at itinuturo ang tungkol sa komunismo at demokrasya. Isang araw, sinabi ni JM, "Slava, isulat natin ang kwento natin sa isang libro. Kailangang malaman ng maraming tao ang katotohanan tungkol sa komunismo at ang kahalagahan ng kalayaan." Nagsimula kaming magsulat. Ang pamagat, mula sa pulang bituin hanggang sa malayang tahanan. Ang kuwento ng aming mga lolo, ang aming pagtatagpo, at ang aming bagong buhay sa Pilipinas. Nang mailathala ang libro, naging maganda ang pagtanggap dito, lalo na ng mga kabataan. Sabi nila, sa pamamagitan ng aming kwento, naintindihan nila ang kahalagahan ng kalayaan. Isang mambabasa ang nag-email. "Nabasa ko po ang inyong kuwento at naintindihan ko kung gaano kahalaga ang kalayaan at demokrasya. Ang mga bagay na akala ko'y normal lang ay bunga pala ng sakripisyo ng iba. Salamat po." Naisip ko, hindi na sayang ang sakripisyo ng aming mga lolo. Ang kanilang sakit ay naging isang makabuluhang mensahe. Minsan, lumalabas pa rin ang babaeng Sobyet sa loob ko. Kapag may bastos o walang modo, naiisip ko, kung nasa Sobyet ka, patay ka na. Pero ngayon, natatawa na lang ako dahil wala na ako roon. Nandito ako sa isang malayang bansa. Binigyan ako ng Pilipinas ng bagong buhay. Mula sa isang dayuhan, naging isang babaeng may pamilya. Mula sa isang estudyanteng humahanga sa komunismo, naging isang iskolar ng demokrasya. Ang bansang ito, na bumangon mula sa abo, ang nagbigay ng pag-asa sa apo ng isang pinabagsak na general, si JM, si Sofia, at ang malayang lupaing ito. Ito ang tunay na utopia na hinanap ko sa buong buhay ko. Lolo, magpahinga ka na. Masaya na ang iyong apo. Ang aming pamilya, na namuhay bilang dayuhan sa West Germany at Poland, sa wakas, nakahanap na ng tunay na tahanan sa Pilipinas. Sa lugar na ito kung saan may kalayaan at demokrasya, hindi na kami dayuhan, sa wakas,
nakauwi na kami.